Ang umpisa ng kwento kong ito ay bago pa lang ako sumampa sa pagiging teenager. Samantalang ang pinsan kong si Kuya Jeff ay 19 na. Kagaya ng tipikal na kabataan ng buhay ko that time. May barkada, naglalakwatsa, may mga crush at girlfriend na rin naman. Pero di naman seryosohan. Ngunit nagbago ang lahat nang may mangyari sa amin ng pinsan kong si Kuya Jeff. Ewan ko kung bakit attracted ako at that time kay Kuya Jeff. Di naman ako masasabing bakla sa aking kilos at pananalita. Kagaya ng nasabi ko, nagkakakrush din naman ako sa mga babae. At actually, may girlfriend ako that time. Basta pag nakikita ko si Kuya Jeff, hindi ko maiwasan tingnan siya ng matagal, lalo na yung wala siyang suot na pangitaas. Isang hapon yun na nagbabasketball sila ng kanyang tropa nang mapadaan naman kami ng kaklase ko pauwi ng eskwela. Nakita ko si Kuya Jeff ko na naglalaro at nagpaiwan na ako sa kaklase ko at nanood na lang ng laro. Talagang titig na titig ako noon sa pinsan ko habang naglalaro at pinagmamasdan ko ang katawan niyang nangingintab sa pawis. Nang makita niya ako nanonood ng game, tinanguan naman niya ako bilang pagbati na rin. Pagkatapos ng laro, hindi siya grumupo sa mga barkada niya at sa halip ay lumapit siya sa akin at tinanong ako kung ba't di pa ako umuwi. Sumagot naman ako na maaga pa naman at saka walang tao sa bahay kundi katulong kaya ayaw ko pang umuwi. Nagpaalam siya na pupunta daw muna siya sa tropa niya at susunod sa amin para makimerienda. Kaya umuna na ako ng alis pauwi ng bahay. Pagdating ko sa amin ay katulong nga lang ang nandun at wala ang lola ko na siyang kasama ko lang sa bahay. Nasa States pala ang daddy ko dahil hiwalay na sila ng mami ko. Samantalang ang mami ko naman ay palaging out of town dahil tourist guide ang trabaho niya. Di pa ako nagtatagal na nakarating ay kasunod ko nang dumating si Kuya Jeff. Yun pa rin ang suot niyang sando na basang-basa ng pawis. Kaya pagpasok niya ng bahay ay tinanggal niya kaagad ito at dumiretso sa refrigerator at kumuha ng malamig na tubig. Sabay lagok nito sa mismong bote. Titig na titig ako sa ginagawa niyang ito. Nangingintab ang hubad niyang katawan sa pawis. Nang ibaba niya ang bote ng tubig ay nahuli niya na nakatitig ako sa buong katawan niya. At siya ay napangisi na parang nakakaloko. Nang maibaba ang bote ay tinanong kung nasaan ang lola namin. Nang sinabi kong di pa dumarating, ay katulong naman ang hinahanap. Ang sabi ko ay nasa kwarto niya at nagpapahinga siguro. Agad niyang idinugtong na makikishower lang siya bago siya umuwi dahil pawis na pawis nga siya. Sabay punta ng banyo at isinara ang pinto nito. Ilang minuto pa ang lumipas ay tinawag ako ni Kuya Jeff at nanghihiram ng tuwalya. Kumuha naman ako at nang katukin ko ang pinto ng banyo para iabot ito ay kusa itong bumukas. Di pala niya ito anilak sa loob ang pinto. Ipinapasok ko ang kamay ko para iabot ang tuwalya. Pero sa halip na abutin ay nagsalita siya ng, "Akin na, iabot mo sa akin." Wala akong choice kundi pumasok ng banyo. Pagpasok ko ay tumambad sa aking harapan ang hubad at basang-basang katawan ng pinsan kong si Kuya Jeff. Parang wala lang na lumapit siya sa akin at inabot ang tuwalyang hawak ko. Pero sa halip na ipunas ito sa katawan niya ay ibinagsak niya ito sa sahig at saka ako tinitigan sa mga mata ko habang nakangisi na parang nakakaloko. Hindi ko na namalayan na kinuha na pala niya ang kamay ko at inilagay sa leeg niya. Patungo ito sa dibdib niya.
Sa bahaging ito ay tinanong niya kung nagugustuhan ko raw ba ang ginagawa niya. Hindi ako sumagot ng oo. At hindi rin naman ako sumagot ng hindi. Pero marahil para sa kanya, pagsang-ayon ng kahulugan ng di ko pagsagot, kaya tinuloy niya ang pagbaba ng aking kamay sa kanyang harapan. Yun ang unang pagkakataon na nakahawak ako ng maselang bahagi ng katawan ng tao at kapwa ko pa lalaki. Di ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Kung saan lang igiya ng kamay ni Kuya Jeff ang kamay ko, ayun lang din ang ginagawa ng kamay ko. Para ako na-hypnotize na sumunod sa utos niya at hinalika ng dibdib niya na walang pag-aatubili ko namang isinunod. Ang mga sumunod na ginawa namin doon ay mas matindi at mas mainit pa. Yun ang una kong karanasan sa kapwa ko lalaki at sa pinsang buho ko pa. Nang iangat ko na ang ulo ko upang tingnan si Kuya, ay nakangisi na naman ito, pero ang mas umagaw ng aking pansin ay ang pawisan muli niyang katawan. Nang tumayo ako ay nakangisi niyang tinanong na, nagustuhan mo ba? Hindi ako sumagot nun. Pakiramdam ko ay nainsulto ako. Idinugtong pa niya na, ako, nagustuhan ko ang ginawa mo. Hayaan mo, uulitin natin ito. Ang nasabi nito. Pagkatapos noon ay inutos niya na lumabas na ako at baka makahalata ang katulong. Paglabas ko ay narinig kong bumukas ang shower at di nagtagal ay lumabas siya na nakashort na at walang pangitaas. Nakangisi pa rin na nagpaalam sa akin at nagbilin na umanda daw ako pagbalik niya. Nang maiwan na lang ako sa bahay ay saka ako nag-isip ng gusto kung ano ang kahinatnan ng nangyari sa amin ng pinsang ko si Kuya Jeff. Hindi ko maitatanggi na nagustuhan ko rin naman ang ginawa niya. Ang pagmumulat niya sa akin sa kamunduhan. Ang mga kahalayang ipinagawa niya sa akin. At ang huling salitang iniwan niya na nasarapan siya sa ginawa ko. At uulitin namin yon. Alam kong mali ang ginawa ko at hindi ako dapat nagpadala sa panunukso ni Kuya. Subalit dala siguro ng aking kabataan at panahon ng pagtuklas sa tunay na mundo. Kaya ako napasunod ng pinsan ko sa lahat ng gusto niya. At sa edad kong yun noon, ang naging malaking tanong ko sa isip ko ay, papaano kung may makaalam ng ginawa namin? Papaano kung si Kuya Jeff mismo ang magsabi sa ginawa ko sa kanya? Hindi ko kakayanin ang kahiyang idudulot nito sa akin. Kaya sinabi ko sa sarili ko noon na hindi ko na dapat hahayaan pa na may mangyari uli sa amin ng pinsan ko. Subalit iba ang naganap sa gusto kong mangyari. 1 linggo pa lang ang nakakaraan mula nung unang iparana sa akin ni Kuya Jeff ang kamunduhan, ay nagkita muli kami sa may lugar namin at nangungumusta. Sinagot ko naman siya na okay lang ako. Pagkatapos noon ay sinabi niya na pupunta siya ulit sa amin sa susunod na linggo at may gagawin kaming masarap. Sabay ngisi sa akin na parang nakakaloko. Di na ako sumagot sa sinabi niya at baka may makarinig pa sa usapan namin dahil nasa labasan lang kami malapit sa basketball court. Tinanguan ko na lang siya sabay talikod at uwi na sa amin. Wala pang 1 linggo ang lumipas. Papasok ako sa school isang umaga
ay sinalubong ako ni Kuya Jeff sa tapat ng court at tinanong kung anong oras ang labas ko ng school. Sinagot ko naman siya na 1:00. Sa kanya sinabing bandang 12:00 pupunta siya sa amin. Hindi ako makapag-concentrate sa school nung buong araw na yon. Iniisip ko kung paano ko iiwasan ng maaaring maganap uli sa amin ni Kuya pagpunta niya sa amin. At bago pa nagtapos ang klase namin, ay nabuo sa isipan ko na di ko nasusundin kung ano man ang ipapagawa niya sa akin. At kung ano man ang panunukso at pang-aakit na kanyang gagawin, ay dededmahin ko para mawalan siya ng gana at titigil na ang mga kahalayan na balak niya. Mag-aalas 3 na ng hapon at nasa bahay ako noon nung dumating si Kuya Jeff. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang babae na pamilyar ang mukha sa akin. Ipinakilala siya sa akin ni Kuya. Si Jane, na nag-aaral sa same school na pinapasukan ko, kaya pala pamilyar siya sa akin. Masahid nga lang siya sa akin dahil second year high school pa lamang ako, samantalang siya ay 4th year high school na. Kaya bali matanda si Kuya sa kanya ng 3 pang taon noon. Nagkwentuhan lang kami ng di katagalan at palihim akong kinausap ni Kuya na gagamitin lang niya saglit ang kwarto ko kasama si Jane. Nakita ko naman ito na magandang paraan para mabaling na sa iba ang kalibangan ng pinsan ko. At kay Jane nga yun imbis na sa akin, kaya pumayag naman ako. Sa usapan namin ni Kuya, ay kunyari ay lumabas muna ako ng bahay para pumunta sa classmate ko at saka sila papasok sa kwarto ko pag wala na ako. At saka naman ako babalik para magbantay sa labas ng kwarto para hindi makahalata ang katulong namin. At ganun na nga ang ginawa ko. Bumalik din ako kagad at sa pagbalik ko ay wala na sila sa sala. Kung saan doon na lang ako naghintay sa paglabas nila. Sa katahimikan ng bahay, dinig na dinig ko ang ilang tunog na nagmumula sa kwarto nila. At di pa nagtagal ay malinaw na sa isip ko na ang tunog na nadidinig ko ay mga boses ni Jane. Habang nagtatagal ay palakas ng palakas at pahaba ng pahaba ang mga ito, kaya binuksan ko ang TV upang di ko marinig ang ingay na nagmumula sa kwarto ko. Lumipas pa ang 15 minuto ay lumabas na sa kwarto si Kuya Jeff. Wala itong damit at nakatapis na lang ng kumot at nagingintab ang katawan sa pawis. Ngumingisi itong lumapit sa akin at humingi ng tubig. Pagkaabot ko ng tubig ay saka sinabing, "Naririnig mo ba?" Saka pinisil ako sa balikat. Tumango lang ako. Sa kanya sinabing, ako muna ang bahala sa katulong para hindi marinig ang gagawin niya kay Jane. At saka siyang umisi na naman sa akin na parang nakakaloko. Sabay pasok uli sa kwarto ko. Ilang saglit pa ay muli kong narinig ang boses ni Jane. Pati ang kuya ko ay naririnig ko na rin. Sa mga naririnig ko, natutokso akong silipin ng hindi nakalapat na pinto ng kwarto ko para makita kung ano ang aktwal na nangyayari sa loob. At sa ginawa kong pagsilip ay kitang-kita ko. Nakahiga sa kama ang gawing itaas na bahagi ng kanyang katawan, habang ang kanyang mga paanman ay nakalabas ng kama at nakaluhod sa pagitan ng dalawa niyang paa si Kuya Jeff. Naupo ako sa may sahig habang nakatingin upang di magtama ang mata namin ni Jane at di niya ako makita dahil medyo nakapaharap siya sa gawing pintuan. Samantalang si Kuya ay sa kanya nakaharap, patalikod sa gawin ng pintuan. Patuloy sa ginagawa si Kuya.
At kung mga 5 beses kong nakita na naninigas sa mga binti ni Jane, saka ako narinig na parang nakikiusap si Jane na galawin na siya. Tinanong pa siya ni Kuya kung gusto niya talaga. At umuo naman si Jane. Pagkatapos nun ay sumampa ni si Kuya sa kama. Naging sunod-sunuran lang si Jane. Na matapos ang mga oras na yon, ay bumalik na lang ako sa panonood ng TV. At mga ilang minuto pa ay lumabas na silang dalawa ng kwarto ko. At saka nagpaalam si Kuya na aalis na sila. Nung makalabas na silang dalawa ay bumalik si Kuya at pabulong na sinabing babalik agad siya at ayusin ko daw muna ang kwarto ko at doon siya matutulog. At saka kinuhang kamay ko at ipinakapa sa akin ang harap niya. Saka sinabing, mabubusog ka sa akin mamaya. Papadilim na noon nang umalis si Kuya Jeff kasama si Jane. Matapos niya itong galawin sa kwarto ko mismo. Pinasok ko kaagad ang aking kwarto nang makaalis sila upang ito ay iyusin. Dahil alam ko kung gaano kagulo ang kama ko. Dahil sa nasaksihan kong pagyari ni Kuya kay Jane. Agad ko nang inalis ang basa kong kobre kama upang ito ay palitan. Nilinis ko rin ang sahig na nabasa din. Habang ginagawa ko ang paglinis ng aking kwarto, ay hindi maialis sa isip ko ang nasaksihan kong kabagsikan sa kama ni Kuya Jeff. Sa gulang kong yun noon, ay gulat na gulat ako sa kahalayang ipinakita ni Kuya. Hindi siya nangiming ipapanood sa akin ang ginagawa niya kay Jane. Lahat ng ito ay malayang ipinapanood sa akin ni Kuya. Ang naglalaro ngayon sa isip ko ay yung bilin niya na babalik siya at dito matutulog. Pati na ang huling salita niya na mabubusog ako at habang pinapakapa sa akin ang harap niya. Sa 2 oras na naghihintay ako sa pagbalik ni Kuya, ay nabuo sa isip ko ang plano kung paano ko siya iiwasan. Sakali mang bumalik niya siya at doon matulog. Pasado 9:00 na ng gabi nang dumating si Kuya. Andun na ang lola ko noon sa bahay nang dumating siya. Agad itong lumapit sa lola namin at nagmano saka buong kainosentehang nagpaalam kay lola na doon siya makikitulog. Agad namang pumayag si lola at sinabing doon na sa kwarto ko matulog. Pagkasabi noon ay saka sumalyap sa akin si Kuya Jeff at gumisi ng may kahulugan. Pinakain muna siya ni Lola at saka pumasok si Lola sa kwarto niya at natulog. Nasa sala lang ako noon at di pa pumapasok sa kwarto ko. Ang plano ko ay sa sala matulog ng gabing yon upang maiwasan kung ano man ang binabalak ni Kuya Jeff. Matapos kumain ay nagsindi ito ng sigarilyo at tumabi sa akin habang ako ay nanonood ng TV. Sa pagkakatabi niya sa akin ay tinanong niya ako kung napanood ko ba ang lahat ng ginawa niya kay Jane. Sumagot naman ako ng oo, pero di ko siya nilingon at nanatiling nakaharap ko sa TV. Sa kanya sinabing, 2 na kayong nagalaw ko sa bahay na to. At ibinuga ang usok ng sigarilyo sa kinalulugaran ko. Napatingin ako sa kanya. Nagulat ako sa sinabi niyang katotohanan.
sa ipinamukha niya sa akin na siya ang nakauna sa akin sa pagbibigay ng karanasan sa kamunduhan. Inalis ko kaagad ang tingin ko sa kanya. Di ko matanggap sa sarili ko na bumigay ako sa kanyang pang-aakit noon at ngayon ay pinamumukha na yata niya sa akin. Sa kanya dinugtong na sinabing masarap lang galawin si Jane, pero mas masarap kang magpaligaya. Di na ako lalo nakatingin sa kanya sa sinabi niyang ito. Nang liit ako sa isa pang katotohanang niromansa at pinaligaya ko nga siya. Katahimikan na ang sumunod nun hanggang maubos niya ang kanyang sigarilyo. Matapos nito ay tumayo siya at nagpaalam na maligo at nagpaalam na manghihiram siya ng pantulog. Agad ko naman siyang sinagot na kumuha na lang siya sa kwarto. Pumasok muna siya sa kwarto at saka lumabas at nagtuloy sa banyo. Halos kalahating oras din siya sa banyo bago natapos at nang lumabas ay dumiretso na ito ng kwarto ko. Pero bago ito pumasok ay tinawag ako at tinayang matulog na kami. Nilingon ko siya at sinabing susunod na lang ako. Sa paglingin ko ay nakita kong nakatapis lang siya ng tuwalya at nangigintab pa ang katawan sa basang tubig. Halatang nang aakit ang dating. Pumasok naman siya ng kwarto sa pag-aakalang susunod na nga ako. Ilang saglit pa ay tumawag uli siya na pumasok na ako. Umuo lang ako pero nanatili ako sa sala at di tumitinag. Nakakalahating oras na rin mula nun at lumabas muli ito. Nagsindi ito ng sigarilyo. Nakatapis pa rin ito ng tuwalya. Saka tumabi sa aking kinaupuan. Patuloy lang ako sa panunod ng TV nang magsalita siya na, "Ba't di ka pa pumapasok ng kwarto? Ayaw mo na bang ulitin yung ginawa natin?" Agad at malakas ang loob kong umiling bilang tugon sa tanong niya. Saka siya nagtanong uli na, "Sigurado ka bang ayaw mo nang matikman uli ang katawan na to?" At saka siya tumayo sa harap ko at walang kaabog-abog na tinanggal ang tuwalya na nakatapi sa kanya at tumambad sa akin ng kanyang katawan na nadadamitan lang ng kapirasong tela. Nanlaki ang mga mata ko sa ginawa niyang yun. Di niya inalintana na maaaring makita siya ng lola ko o ng katulong namin sa ayos na yun. Nang mapuna niya na natulala ako sa inasal niya, ay sinamantala niyang hawakan ako sa ulo at ilapit ang mukha ko sa harap niya. Nang mapuna ni kuya na nakatingin ako ng gusto doon, ay saka niya sinabing, "Doon na tayo sa kwarto mo para makita mo na ng gusto yung nasa harap mo." At saka niya ako tinayo at hinila na papasok sa kwarto. Di na ako nakapalagpa nun. Siya na ang nagpatay ng TV at pinaunan na ako na pumasok sa kwarto. Sa pagpasok ko ng kwarto ay di ko alam kung anong gagawin ko. Nanatili ako nakatayo hanggang nakapasok na rin si kuya at tilak ang pinto nito. Lumapit ito sa aking kinatatayuan at tinanong niya kung bakit mukhang umiiwas ako sa kanya. Di ako makasagot. Umiling lang ako. Inilapit pa niya ang mukha niya sa mukha ko, tsaka nagtanong, "Bakit? May ibang lalaki ka na bang tinitikman? Hindi ba ako ang nakauna sa'yo?" Ang sabi nito.
Nagulat ako sa tanong niya at sinagot agad siya ng, "Wala ah. Wala pa akong karanasan nung may mangyari sa atin," ang sabi ko. Nagliwanag ang mukha ni Kuya Jeff pagkarinig nun at kumisi ng parang nakakaisa at sinabing, "Tama naman pala ako. Ako ang nakauna sa'yo. Ito ang unang pumasok sa bibig mo," ang sabi nito. Matapos noon ay inilapit ang mukha niya sa akin na 1 pulgada lang ang halos ang layo sa mukha ko at pabulong na sinabing, "Marami pa akong ipapalasap sa'yo." Saka inilapat ang kanyang labi sa aking bibig at ako'y hinalikan. Langhap na langhap ko ang amoy ng sigarilyo niyang bibig. Hindi ako nakagalaw sa ginagawa niyang yun. Halos nakatingala ako habang hinahalikan niya. Sa mga tinura na yun ng pinsan ko ay nawaglit na lahat ng pinaplano kong pagtanggi sa gusto niyang mangyari. Ewan ko kung anong meron siya at agad akong sumusunod sa utos niya. Sabay sabi nito na, "Tandaan mo ha, wala kang ibang katawang paliligayahin kundi sa Kuya Jeff mo lang. At pag hindi ka sumunod sa gusto kong mangyari, may makakaalam ng sikreto mo," ang sabi nito. Tumango lang ako sa tinura niyang yon. "Lubusin mo na ang pagpapaligaya sa akin," ang dagdag pa nito. Pakiramdam ko, para na akong alipin nun na sunod-sunuran sa inuutos niya. May kabang ginawa ko ang utos niyang paligayahin siya. Nanatili siyang nakatayo habang ako ay nakaluhod sa harapan niya. Para akong alipin na sumasamba sa Kuya Jeff ko. Pinagpapawisan na si Kuya sa halos kalahating oras kong pagluhod sa kanya. Makalipas ang mga oras na yon, pawis-pawisang nahiga si Kuya sa kama at ngayon ay ako naman ang inutusang punasan ng pawis niya sa katawan. Nag-aatubili akong sumunod pero may takot na sinunod ko rin ito hanggang makatulog si Kuya sa kama ko. Hindi na umalis at sa kwarto ko na nga nagtuloy-tuloy ng tulog ang pinsan ko ng gabing yun. Ako naman ay inabot pa ng hating gabi bago nakatulog. Hindi ako dalawin ng antok dahil sa magandang tanawin sa ibabaw ng kama ko. Sobrang nakakailang itsura ni Kuya Jeff habang mahimbing na natutulog. Nagsuot man siya ng short bago tuluyang natulog, ay hindi naman siya nagsuot ng damit pang itaas, kaya nakalantad pa rin ang mga bahagi ng kanyang katawan na labis kong kinaibigan. Gusto ko na sana itong hawakan at hapulisin, subalit wala akong lakas ng loob na gawin ito. Pero nagawa ko siyang kunan ng litrato gamit ang kamera ng mami ko sa iba't ibang posisyon habang natutulog nang hindi niya nalalaman, at ito ang aking pinakatago-tago hanggang sa ngayon. Kinabukasan, bagamat hating gabi na ako nakatulog ay nauna pa rin akong nagising kay Kuya Jeff. May pasok ako noon sa school kaya nagmamadali ako sa pagbibihis pero pasulyap-sulyap ako sa pinsan ko na nakalatag pa rin ang katawan sa kama ko at natutulog. Nang matapos na ako magbihis ay tiyempo naman na nagising na si Kuya Jeff. At nang makitang bihis ako ay tinanong kung may pasok ako. Tumango naman ako. Tinawag ako nito at pinalapit sa kanya. Pinaupo ako sa kama saka
Kinuha ang kamay ko at inalagay sa harapan niya. Sinunod ko na lang siya sa gusto niya para mapadali ang pagalis ko. Nang matapos si kuya ay inayos ko ang aking sarili at iniwan ko na siya at nagmamadaling nagpunta na ako sa school. Pagbalik ko ng hapon ay wala na si kuya. Inayos ko ang magulong kama na iniwan niya at saka ako tiningnan ang mga kuha ko sa kanya habang natutulog. Halos 1 buwan pa lang ang lumipas ay nagkaroon ng handaan sa amin. Actually, sa tapat ng bahay pala namin na siyang bahay ng tito ko na nag-birthday. At syempre pa, nagkaroon ng inuman at bisita ang ilang kamag-anak. Kasama na dun si Kuya Jeff at ilang tropa niya. Nakatropa rin ang tito ko dahil nakakalaro niya mga ito sa basketball. Inaya naman nila ako na sumali sa inuman nila. Tumanggi ako dahil di pa naman ako marunong uminom nun. At di ako pinapayagan ni Lola kung kaya't soft drinks lang ang inilagay nila sa akin habang nakaharap ako sa kanila. Ako nga ang pinakabata sa grupong yun. Lumipas ang mahigit na 1 oras ay bumukod na ako sa kanila. 9:00 na rin ng gabing nun. Pero bago pa ako nakalayo ay sinigaw sa akin ni Kuya Jeff na sa kwarto ko siya matutulog. Umuo na lang ako at tuluyan na silang iniwan. 1 oras pa lang ang lumilipas ay pumasok na sa kwarto ko si Kuya at kumuha na ng tuwalya. Nang bumalik ay nakatapis na lang ito ng tuwalya at may dala pang beer. Kasalukuyan akong nagko-computer kaya di ko siya nilingon man lang nang mahiga na siya sa kama. Ilang sandali pa ay tinawag niya ako at sinabing masahihin ko daw siya. Sumagot akong hindi ako marunong magmasahe pero naging mapilit na naman siya at sinabing gawin ko kung ano laang na nalaman ko masahe. Para matigil na si Kuya ay pinatay ko na ang computer at minasahe ko na siya. Dumapa siya at likod niya ang pinamasahe sa akin. Habang minamasahe siya ay marami siyang naging tanong at kwento. At ganito ang naging usapan namin nun. Ilang taon ka na ba ngayon, Wilbert? Ang tanong ni Kuya. 14, Kuya. Ang sagot ko. Napangisi siya. Ayos. Pareho pala tayo ng edad ng mamulat sa kamunduhan. Ang sabi nito. Hindi ako nakasagot sa sinabing yun ni Kuya. Sakto lang pala ginawa ko sa'yo eh. Ang sabi niya. Ha? Bakit? Ang tanong ko. Alam mo bang katulad mo rin ng unang nakatikim sa akin at hindi babae? Ang sabi niya. Anong ibig mo kuyang sabihin? Ang tanong ko. Alam mo na yon. Ang sagot naman niya. At ikinwento ni Kuya habang minamasahe ko siya ang unang karanasan niya sa bakla nung kasing edad ko lang siya. Kasing edad lang din kita nun. Nahuli ako na may ginagawa sa loob ng sinehan habang nanonood ng sine. Naka-school uniform pa nga ako nun kasi nag-cutting class lang ako. Kinuha yung ID ko at dinala ko sa likuran ng sinehan sa loob ng projector room at iniwan ako dun kasama nung nag-ooperate ng projector. Kabadong-kabado ako noon. Kala ko tumawag na sila ng pulis kasi dala nila yung school ID ko. Nang bumalik, may kasama pang isang lalaki at itinuro ako na nahuli niyang gumagawa ng malaswa sa loob ng sinehan. Sinabihan ako na bawal yung ginagawa ko.
at pwede akong makulong dahil doon. Natakot na talaga ako noon. Iniisip ko ang kahihiyan na aabutin ko kapag nalaman pa sa amin at lalo na sa school dahil nasa kanila ang ID ko. Nakiusap ako na sorry na at di ko na uulitin. Pero imbis na sagutin yung pagmamakaawa ko, tinanong ako ng isang mama kung ilang taon na ako. Pagkatapos, sinabing, sige, ipakita mo nga sa amin yung ginagawa mo kanina para malaman namin kung pambinata na talaga yan at pwede na sa ginagawa mo. Nagulat ako sa sinabi ng mama. Tapos ay ipinaliwanag nung nakahuli mismo sa akin na pag nakita nilang pangbinata na ito, papatawarin na nila ako at pauuwiin. Naniwala naman ako sa sinabi nilang yon. Kaya kahit nahihiya ako dahil may dalawang lalaki sa harap ko at may nakatanaw pa sa di kalayuan, ay pinakita ko ito. At sinabi nila na hindi pa ito pang binata. Di ka pa talaga dapat maganon sa public place. Nanginig ako sa ginawa ng mama. Kinabahan na baka tuluyan na nila akong dalhin sa pulis. Pagkatapos noon ay dinala ako sa isang mahabang bangko at doon inihiga. At nang nakahiga na ako ay hinawakan ng isang dalawa kong kamay at ginawa ng kahalayan. Hanggang sa tuluyan na nga nila akong pinauwi. Nasa bahay na ako nang maalala kong hindi ko nabawi yung ID ko. Huminto si Kuya Jeff sa pagkukwento. Habang ako naman ay patuloy sa pagmasahe sa kanyang likod at naghihintay ng karugtong ng kanyang kwento. Matagal na katahimikan ang sumunod hanggang sa inuutos niya na paanaman niya ang imasahe ko. Kaya sa kanyang paanan niya ako dumako. Sa unang pagkakataon ay nahimas ko ang hita at binti ng pinsan ko. Naalala ko ang mga kuha kong larawan niya kung saan tinutukan ko pa ng kamera ang mga paa niya. Nanatili pa rin hindi nagsasalita si Kuya Jeff. Kung kaya naglakas loob ako na itanong kung ano nangyari sa school ID niya. Hindi ko na binalikan yun eh. Ang kaso, ako ang pinuntahan sa eskwelahan. 2 linggo pa lang yata ang nakakalipas pagkatapos ng mangyari sa amin sa sinihan nang makita ko yung dalawa na nasa loob na ng campus. Hawak nila at pinapakita sa akin yung ID ko na kinuha nila. Di ko alam kung anong gagawin ko nun. Namutla ako ng magkasalubong na kami. Mabuti at wala akong kasabay nun na kaklase. Katatapos ko lang sabihin nun at pauwi na sana. Ang tanong sa akin kaagad ay kung matatandaan ko sila at kung bakit hindi ako tumapad sa usapan naming babalik ako dun sa sinehan. Nagdahilan na lang ako na naghahabol ako ng grades ko kaya di ako maka-absent para makipagkita sa kanila. Mukha namang naunawaan nila ako. Niyaya nila ako sa kantin para magmerienda. Tumanggi ako pero mapilit sila kaya pumayag na rin ako. Total uwian na nun at halos nakaalis na mga klase ko. Nagsasara na rin ang kantin nung dumating kami. Kaya bumili na lang sila ng makakain at dinala sa labas. Tinanong nila ako kung saan pwede kami pumesto para kumain. At sa kagustuhan kong walang makakita sa amin, at usisain ako kung sino yung mga kasama ko, ay sa loob ng classroom ko sila tinuro. Nagpauna na ako ng lakad at halos maiwan ko yung dalawa.
para kung may makikita man ay di nila isipin na magkasama kami. Nung nasa loob na rin sila ng classroom ay sinabi kong kailangan ko kagad makauwi dahil may tatapusin pa akong assignment. Umuo naman sila at tapusin lang daw namin yung merienda at aasahan nilang babalikan ko sila sa sinehan. Umuo na lang ako at paspasan kong inubos yung tinapay at soft drinks na binili nila. Nang maubos ko yung pagkain ko ay bago pa lang sila nangalahati sa kanilang pagkain. Kaya wala akong choice kundi hintayin silang matapos. Habang kumakain sila ay tinanong nila kung may sumunod na raw bang nakatikim sa akin. Sagot ko naman ay wala. Tinanong din nila kung ilang beses na ako alam mo na, wala nung isang gabing yun. Sagot ko, hindi ko na mabilang. Habang tinatanong nila ako ng mga mahalin na tanong, unti-unti naman nag-iinit ang katawan ko. Nagumpisa akong pagbawisan. At nang napunan nila ito, ay nilapitan ako ng isa at pabulong sa tenga kong sinabing, "Nag-iinit ka na ba?" Nagkaila ako at sinabing maalinsangan lang. Pagkarinig ko nito ay lumapit na rin yung isa at pabulong din sa tenga kong sinabing, "Tanggalin natin yung t-shirt mo. Dahil nagsimula nang tumalab sa iyo ang ininom mong soft drinks." Di ko maunawaan kung anong ibig niya sabihin nung subalit di ko na nagawang tumanggi nang hinubaran na ako. Pagkatanggal ng t-shirt ko at nakita nilang may bukol sa harapan ng short ko ay nagngisian sila. Tsaka sinabi na tumalab na. At ako'y dinala sa lamesa na nasa unahan ng classroom na karaniwang ginagamit ng teacher. Wala akong kapalag-palag nang inihiga nila ako sa ibabaw mismo ng lamesang yon. Pagkahiga ay muli kong naranasan ng pagsaluhan ng katawan ko ng dalawang baklang yon. Di ko maintindihan kung bakit ako nababalot noon ng matinding init. Di ko na pinansin na baka may makakita sa ginagawa sa akin. Kaya mistulan na ako ng pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Umabot din siguro ng mahigit kalahating oras yun. Nang bitawan na nila ako, ay ngiting parang nakaabot na sa langit ang nasa mukha ng dalawa. Sinabihan nila akong puntahan ko daw sila sa sinehan sa susunod na Sabado, 3:00 ng hapon, at kung hindi ay dito nila ako sa school pupuntahan ulit. Saka nagmamadaling umalis at iniwan ako sa pagkakahiga sa lamesa. Nang nakalabas na sila ay saka ako kinuha ang mga damit ko at saka pumunta sa banyo para hugasan ang katawan ko. At saka agad na ako umuwi sa amin. Habang papalapit ang susunod na Sabado, ay nagtatalo ang isip ko kung pupunta ba ako doon sa usapan namin. Kung babalik ba ako sa sinehan na yung kung saan una kong naranasan ang kamunduhan at makuha ng mga bakla. Naisip ko na kung di ako pupunta, ay tiyak na gagawin nun na magpunta muli sa school dahil nagawa na nila yon. Maaari pa nga na sa bahay sila magpunta dahil nakalagay sa ID ko ang address na tinitiran ko. Kaya napagdesisyonan ko na pumunta na lang. At nang sumapit nga ang araw ng Sabado, ay nagpaalam ako sa amin at sinabing may practice kami sa school. Pero ang katotohanan ay pumunta ako sa usapan namin nung dalawang baklang yon. Pagdating ko pa lang sa sinahan ay
Nasa lubong ko na kaagad sa labi pa lang yung isa sa mga bakla. Doon pa lang ay sinabihan na ako na sa projection room na tumuloy. Ang pagbabalik kong yon ang naging simula ng palagian ko ng pagpapaubaya sa kanila. Inaabutan naman nila ako ng pera bilang allowance ko daw. At di nagtagal ay may iba na ring taong gumagamit sa katawan ko na kontak ng dalawang bakla. Halos linggo-linggo ay pinapabalik nila ako doon. At iyon din ang nangyayari. Ang dalawang bakla din yun ang instrumento ng unang karanasan ko sa babae. Isang araw na nandun ako, dinalan nila ako ng babae at sa harap mismo ng 4 na baklang animo ay mga lalaking lalaki habang may nangyayari sa amin ng babae. Agresibo yung babae at como unang karanasan ko yun sa babae, di ko na alintana kung may nanonood. Nang tablan na ako ng todong init sa ginagawa sa akin, ay ginantihan ko na rin ng romansa yung babae. Habang yung 4 na bakla ay pinapanood ang aming ginagawa, astig na astig ang pakiramdam ko noon. Dahil ako ang nasusunod sa mga oras na yon, kahit pa nanonood yung 4. Nung makaraos ako dun sa babae, ay di na pumayag yung mga bakla na di rin nila ako matikman. Kaya nagpaubaya na rin ako sa gusto nila. Total ay sila naman ang nagbigay sa akin ng babae. Bawat lugar sa sinahan na yun ay nagamit na namin para pwestuhan habang ako ay kanilang pinagpipiestahan. Natutunan ko na rin ipagwalang bahala ang pangyayaring yon at inililigo ko na lang pag-uwi ko ng bahay. Total, sabi ko sa sarili ko ay nagkakapera din naman ako at nakakapagparaos pa. Yung dating linggo-linggo na pagpunta ko doon ay dumalang na rin naman makalipas ang halos 6 na buwan. Marahil ay sinawaan na rin sa akin yung mga bakla o may bago na silang binibiktima. Ang kwento ni Kuya Jeff. Huminto na sa part na yon ng pagkukwento si Kuya saka sinabing, naginit ako dun sa kwento na nakaraan ko . Gawin mo na Gilbert ang nalalaman mo na makaraos na ang katawan ko. Ang dugtong pa niya. Ako man ay nag-init ng husto sa mga kinuwento ni Kuya tungkol sa mga nakaraan niya. Noon ko lang na-realize na makwento pala siya pag nalalasing. Pero sa ngayon ay nag-uutos na naman siya na paligayahan ko siya. Tutulma lang isip kong gawin yon pero ang kalooban ko ay kasalukuyan nag-iinit ng mga sandaling yon. Sanhin na rin ang ikinuwento niya mga karanasan na pinagdaanan niya. Kaya di ko nagawang tumanggi sa gusto niyang mangyari. Uumpisahan ko pa lang sana nang tanungin niya ako kung gusto kong uminom. Sabi ko ay ayoko at di ako marunong uminom. Sumagot siyang hindi raw pwede yun. Saka tumayo siya at kinuha yung bote ng beer. Nadala niya nang pumasok ng kwarto. Tinawag niya ako at buong akala ko ay iabot niya sa akin ng beer para piliting inumin. Subalit sa halip ay siya ang tumungga nito. At nung makalapit na ako ay saka ako hinawakan sa ulo. At saka hinalikan sa labi. At sa paghalik niyang yon ay inilipat niya ang beer na nasa bibig niya sa loob ng aking bibig mismo. Nagulat ako sa ginawa niyang yon at medyo nasamid ako. Nakainom muli ako ng beer ng sandaling yon at higit na mas marami na ito kaysa sa nauna. Paulit-ulit niyang ginagawa yun hanggang sa maubos ang isang boteng beer. Medyo mahilo-hilo na ako noon
Kahit isang bote lang ang maubos namin dahil halos 10 minuto lang yata niya inubos yun sa akin. Inutusan niya akong kumuha pa ng 2 bote sa labas at dalhin ito sa loob. Na makakuha pa ako ay inulit niya uli ang pagpapainom niya sa akin ng beer. Mga hanggang 5 beses pa niya ginawa ito. Sa mga oras na yon ay hindi na naman ako nakatanggi. Kaya naipagawa niya ang mga nais niya. Pagod man at nangangalay ang bibig ko ng mga sandaling yon, ay sinunod ko pa rin si Kuya Jeff. Nang bumalik ako ng kwarto dalang isang timbang maligamgam na tubig at nakaupo pa rin siya. Na makita niya ako ay itinaas niya ang 2 niyang kamay at inilagay sa likuran ng kanyang ulo. Saka sinabing umpisahan ko ng linisin ang katawan niya. Para na naman akong alipin noon sa pakiramdam ko. Habang ginagawa ko ang paghilamos na yon ay tinanong ako ni Kuya kung gustuhan ko daw ba ang beer. Umuo naman ako. Pero ang totoo ay di ko naman talaga nagustuhan. At nababuyan pa nga ako sa ginawa niyang pamamaraan ng pagpapainom nito sa akin. Sumunod ay tinanong niya ako kung ano mas masarap, siya ba o yung beer. Di ako nakasagot sa tinurang niyang ito. Nainsulto ako actually. Pumangis-ngis siya nang makita niya na di ko ito masagot. Saka sinabing, mas nasasarapan ka sa akin ano, kaya di ka makasagot. Dagdag pang pang-iinsulto sa akin yon. Umiling na lang ako sa kanya idunugtong na wag daw ako mag-alala at wala siyang pagsasabihan. Basta pagbibigyan ko lang daw siya sa tuwing gusto niya. Tumayo siya sa kanyang kinuupuan at dumapa naman sa kama upang ang likuran naman niya ang mahilamusan ko. Matapos doon ay tumihaya na siya at nahiga at saka natulog nang wala kahit anumang saplot. Inumpisahan ko namang linisin ang beer na nagkalat sa sahig at pagkatapos noon ay saka ako naligo. Paglabas ko ng kwarto patungong banyo ay doon ko lang napansin na nasa labas pa pala ng bahay ang ilang tropa ni Kuya kasama ang tito ko at di pa rin tapos mag-inuman. Tinanong nila ako kung tulog na si Kuya Jeff at sinabi ko naman na tulog na. Saka ako tumuloy ng banyo para maligo. May katagala din ako naligo nang lumabas ako ng banyo. Nakasalubong ko ang isa niyang barkada na parang galing sa gawin ng kwarto ko. Nang makita niya ako ay nakangising sinabi niya na pinatatawag daw ng tito ko si Kuya Jeff. Pero di na ito magising. Nang pumasok ako sa kwarto ay nasa ganun pa rin ayos ng pagkakahiga si Kuya Jeff. Kaya di ako na nakita ng tropa niya ang ayos niyang yon. Naisip ko na buti na lang at noon lang nila naisipan puntahan si Kuya at hindi nung nasa loob pa ako at may nangyayari sa amin ng pinsan ko. Magdamag akong di makatulog muli sa pag-iisip kung paano ako makakaiwas sa panunukso ni Kuya Jeff. At sa magdamag na yon, pinanindigan ko rin na hindi ko na mapapahintulutan na mabulgar ang ginagawa ko kay Kuya. Malaking kahiyan yon para sa akin at sa aming pamilya. Kaya kung ano man ang nangyayari sa amin ni Kuya, ay hanggang sa kanya na lang yon. Di ko napapayagang matukso pa ako sa iba. Kinaumagahan ay naunang gumising si Kuya. Agad din siyang umalis at naiwan na lang ako sa kwarto ko. Nagpatuloy ang mga ganong pangyayari sa amin ng pinsan ko
na halos isang beses isang linggo ay may nangyayari sa amin. At ginagamit niya ako tuwing susumpungin siya ng init. Pumupwesto din kami sa iba't ibang lugar at hindi lang sa kwarto ko kung nais niya. Ako naman ay naging ilag na sa tao. Hindi na ako palalabas ng bahay at umiiwas na ng makibarkada sa lugar namin dahil iniisip ko na baka pinag-uusapan na nila ako. Halos mag-iisang taon na noon nang patuloy na may nangyayari sa amin ni Kuya. Nang isang araw ay tinawagan niya ako sa bahay at tinaya ako na puntahan ko siya sa tapat ng public school na malapit sa kanila. Natatandaan ko na Sabado noon at wala akong pasok. Pero nagdahilan ako na may project akong tatapusin sa school kaya di ako pwede makapunta. At katulad ng dati, naging mapilit siya na pumunta ako. Sinabi ko na lang na gabi pa ako pwede sa pagbabaka sakali na di na siya pwede nung ganung oras. Pero nagkamali ako. Sumagot siya na okay na rin daw at tatawag na lang siya uli bago ako pumunta. Dakong alas 4 na ng hapon ay tumawag siya ulit. At sinabing alas 7 ng gabi daw niya ako hihintayin sa labas ng eskwelahan. Dumating naman ako sa tamang oras ng aming usapan. Wala pa siya nang dumating ako pero ilang minuto lang ay nakita ko siya napapalabas galing sa loob ng school at nakamaong pants na lang. Di pa nga nakasara ang butones nito. At wala nang suot na pangitaas. Tinawag niya ako papasok sa loob ng campus. Saka nagtuloy-tuloy kami sa isang kwarto na ang dating sa akin ay parang maliit na kantin. Pagpasok sa loob ay may dinatnan na kami doon. Isang babae. Mukhang may edad na ng konti kay Kuya Jeff yung babae. At mukhang hindi siya disenteng babae sa kanyang pananamit. Pagpasok namin ay pinakilala ko ni Kuya na pinsan niya. Saka kami naupo sa isang mahabang bangko na may katabi itong mahaba ding lamesa na may mga bote ng alak. Yung iba ay wala ng laman at mga 7 na lang siguro ang di pa nabubuksan. Tumabi si Kuya dun sa babae saka ito pinakilala sa akin sa pangalang Christy. Girlfriend daw niya. At saka ako inabutan ng isang boteng beer. Si Kuya ang bumabangka sa kwento nun. Tulad ng inaasahan, lasing na siya kaya makwento na. At habang nagkukwento siya, ay panay naman ang hawak sa kanya ni Christy. Di pa nagtagal ay hinahalikan na siya nito. At patuloy lang sa pagkukwento si Kuya. Hanggang sa naikwento ni Kuya na di pa ako nakakaranas. Mukhang namangha naman si Christy sa sinabi ni Kuya at nagka-interes sa akin dahil nabaling sa akin ang kanyang tingin. Pero nagsalita si Kuya na bago ko ipatikim sa iyo si pinsan, ay ako muna ang paliligayahin mo. At ginawa naman ito ni Christy. Para akong namaling mata sa nasaksihan ko. Kung noon kay Jane ay may kalayuan ko lang nasaksihan ang ginawa nila ni Kuya Jeff, ngayon ay harapan ko ng nasasaksihan. At abot kamay ko lang. Sinabihan ako ni Kuya na doon ako sa bandang paanan niya pumesto at mas maganda daw ang view doon. Kaya lumipat naman ako ng pwesto at nakita ko nga ngayon kung paano malapit ang ginagawa niya kay Christy. Sa aking pagkakapwesto sa kanyang paanan ay lalo pang nagpakitang gila si Kuya Jeff. Narinig ko naman ang utos ni Kuya na, "Wilbert, ikaw naman ang mahiga sa lamesa." At sa pagkakataong yon, nagsalo nga kaming 3 sa mga oras na yon. Hanggang sa matapos kami sa mga gawain yon.
Nung kami na lang ni Kuya Jeff ang naiwan, ay sa kanya ako tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako noon at saka napailing din. Sa kanya sinabing, wala ka na masasabi niyan. Pinatikim na rin kita ng babae. Sino bang mas masarap? Si Christy o ang Kuya Jeff mo? Di ko siya masagot noon. Umiling lang ako muli. At saka siya humalakhak ng napakalakas. Nawala na ang nararamdaman kong init noon. At pumalit na ulit ang hiya sa ginawa namin at takot na may nakaalam ng pagkatao ko. Lalo pa ngayon na may isang nilalang na nakakita na ginagawa ko pala ito sa pinsan ko. Nang di pa rin ako kumikibo ay tinanong niya ako kung bakit di ko siya sinasagot. Saka lang ako nagkalakas loob na itanong sa kanya kung papaano kung magsumbong si Christy. Sinagot naman niya ako na huwag ko daw alalahanin yun dahil una, di naman alam ni Christy kung saan ako nakatira. Kaya kanino siya magsusumbong. Pangalawa, wala naman daw mapapala si Christy kung magsusumbong siya. Kaya wag ko raw alalahanin yon. Pero di ko talaga matanggap na ginawa ni Kuya na may makakita sa amin. Nag-ipon ako ng lakas ng loob noon at saka ako sinabi kay Kuya Jeff na tigilan na niya ang ginagawa niya sa akin. Dinagdag ko pang wag na niya akong yayayain kung ganun rin lang ang mangyayari sa amin. Pinagdiinan kong di ko na nagugustuhan ang nangyayari. Kaya tapusin na namin yon. At pag nagpilit pa siya, ay ako na mismo ang magsusumbong at aamin sa ginagawa niya sa akin. Nagseryoso ng mukha bigla si Kuya at saka sinabing, sige, kung yan ang gusto mo, wala na mangyayari sa atin. Nakatikim ka na kasi ng babae, kaya siguro ganyan na ang pakiramdam mo. Okay, kalimutan na natin yon. Di na ako sumagot nun. At tinaya na ako ni Kuya na magbihis na at sabay nang lumabas at umuwi sa kani-kanyang bahay. Lumipas ang halos 3 buwan din na hindi ako niyayaya ni Kuya Jeff. Nangyayaring pumupunta siya sa bahay pero hindi na niya ako inaabala o ginagawang parausan. Nagtatambay at nagkukwentuhan na lang kami kasama ang ilang pinsan namin pati na tropa niya sa labas ng bahay. Pero hanggang doon lang yon. At umuwi din siya sa kanila pagkatapos ng kwentuhan. Nang sumapit ang bakasyon ay niyaya ako ni Kuya kung gusto ko daw sumama ng swimming. Tatanggi sana ako sa pagkakalang kami lang dalawa at baka may mangyari na naman sa amin. Pero nang sinabi niya na barkadahan lang daw kami at blowout daw yun ng syota niyang Japayuki na bagong dating from Japan. Dahil doon ay nawala ang paghihinala ko na baka may kalaswaan na namang maganap sa amin. Maganda ang plano nila, overnight camping sa beach at libre lahat ng gastos. Sagot daw ng syota ni Kuya na Japayuki. Ang kwento pa ni Hendrix na isa sa tropa ni Kuya Jeff na sasama rin. Ako naman ay nainganyo ng husto. Pagka nature lover kasi ako. At sarap na sarap ako pag naririnig ko ang tunog na alon. Pati ang paglalaro sa tubig dagat. Pinagpaalam pa ako ni Kuya Jeff sa mama at lola ko na isasama nila ako sa outing nila sa Tayabas Bay sa may Quezon Province. Dagdag pa niya na baka abutin kami ng 4 na araw. At dahil bakasyon na naman noon, ay pumayag naman sila at ibinilin na bantayan ako ng mabuti ng pinsan ko. Martes na kami umalis noon at sa bahay ng tropa niyang si RJ ang meeting place. Dinaanan ako ni Kuya at sabay kami pumunta sa bahay ni RJ. Pagdating doon ay wala pa yung ibang kasama. Sumunod na dumating ay si Hendrix. At di gaano nagtagal ay may dumating na sasakyan na siya namin gagamitin para papuntang Quezon.
May bumaba ditong dalawang lalaki. Yung nagmamaneho ay medyo may edad na. Samantalang yung isa ay halos kasing edad lang ni kuya o mas bata lang na 1 o 2 taon sa kanya. Nagkamustahan sila saglit at lumakad na kami. Sa biyahe ay panay ang kwentuhan nila kuya at ng tropa niya. At pili lang kung sumagot yung nagmamaneho. Nang makarating kami ng Tayabas Bay ay tanghali na. Kami lang ang guest ng beach resort na pinasok namin. Dumiretso kami sa inuupahan naming cottage kung saan ang loob nito ay 1 kwarto at sala na kabuuan. Samantalang ang labas o ang mismong harapan ay may lamesang nagsisilbing kainan. Wala itong sariling banyo. Agad akong nagpunta sa tabing dagat. Nang maibaba ko ang gamit ko, samantalang sila ay naghahanda na ng tanghalian. Maya-maya lang ay tinawag na nila ako para kumain. At nang makakain na ay nagpahinga lang ng saglit at nang hindi na matindi ang sikat ng araw ay nagpunta na kami lahat sa dagat. Habang kami ay nililigo sa dagat ay saka ako nalaman sa pagkikinig sa usapan nila na yung palang nagmamaneho ng sasakyan na ang pangalan ay David ay siyang balikbayan galing Japan at nagtatrabaho sa isang club doon. Samantalang yung kasama niya na Alan ng pangalan ay vocalist naman sa parehong club na pinapasukan niya. Naglaro sa isipan ko kung bakit sinabi nila na show tayo ni Kuya Jeff. Tinitigan ko sina Hendrix at RJ na parang nagtatanong ang tingin ko. Pero ngisi lang ang sinagot nila sa akin. 1 oras lang halos sila naglangoy at umahon din agad. Nagpaiwan ako at mag-isa na lang naglangoy at nanatili sa isip ko ang katanungang yun. Hanggang sa lumubog ang araw at tawagin na ako ni Kuya para maghapunan. Nang makarating ako sa cottage ay nagiinuman na pala sila sa may harapan nito. Nagbanlaw ako sa common shower room na di kalayuan sa cottage at nagbihis saka sumalo sa harapan nila. Nakapagbanlaw na rin pala sila at puro na lang sila nakashort noon at walang damit na pangitaas. Natatandaan ko na barbecue lang ang nakain ko noon dahil wala silang inihandang kanin. Mabigat daw kasi sa tiyan lalo pa at umiinom sila ng beer. Inabutan nila ako ng 1 bote ng beer at tinanggap ko naman ito. Kahit papaano ay marunong na ako uminom ng beer noon. Dahil sa ginawang pamamaraan ni Kuya Jeff ng pagpapainom sa akin. Siyempre pa ay napunta sa, alam nyo na ang topic ng usapan ng magtutropa. At nagulat ako na alam pala nila Hendrix at RJ yung naikwento sa akin ni Kuya na unang karanasan niya sa bakla. At lalo ako nagulat na si David pala yung isa doon sa 2 bakla na naka-first time sa kanya sa sinehan. Si David na kasama mismo namin. Ang balikbayang galing Japan. At sumagot sa lahat ng gastos ng outing namin yon. Naikwento pa ni David na si Kuya lang daw ang kaisa isang natikman niya. At siya rin ang pinakabata na dumaan sa kanya. Kwento pa niya na kahit 5 taon na lawang nakakalipas, ay hindi pa rin matanggal sa isip niya ang hitsura ng katawan ni Kuya nung una niya itong matikman. Kinuwento din ito kung papaano manginig ang katawan ni Kuya nung mga panahon na yon. Pero ngayon daw ay palaban na at ikaw na ang manginginig sa mga kaya niyang gawin. At saka niya sinabi na yung kasama niya na Alan ay katulad din niya ang hilig at wala pang karanasan. At gusto niyang si Kuya Jeff ang makabinyag dito. Nagmamayabang naman na sumagot si Kuya Jeff na diyan niyo ako maasahan. Ako ang babasag sa kainosentihan niyang si Alan. At nagtawa na naman ang kanyang tropa. Oo na. Alam naming hindi ka mauunahan at wala kang pinapatawad. Ang sabi naman nila. Di ako makasagot sa takbo ng kanilang usapan. Subalit hindi rin ako nagpapahalata na
Alam ko na ang istoryang yun ni Kuya. Hanggang sa nakailang bote na rin silang nainom, pero parang walang nalalasing sa kanila. At bago ko pa naubos yung beer na inabot sa akin, ay nagpaalam si David sa amin na doon muna daw sila sa kwarto pupwesto ni Kuya. Isinama din sila ni Alan pumasok sa kwarto. Sige, pagbutihin niyo at dito lang muna kami. Ang sabi naman ni Hendrix, samantalang ibinili naman ako sa dalawa ni Kuya na libangin daw ako. Nasinugot naman agad ni RJ na ako ang bahala dito kay Wilbert. Naiwan kaming tatlo sa may labas at muling nagbukas ng tigisang boteng beer yung kasama kong dalawa. Saka nagyaya na doon na rin kami sa loob sa pinakasala maginom. Nang makapasok kami ay napon ako na nakabukas lang ang pinto ng kwartong pinwestuhan nila Kuya. At saka nagpatuloy ng kwentuhan. Ako na ngayon ang kinukwentuhan nila. Tinanong ako ni Hendrix kung ilang taon na ako. Sumagot naman si RJ na batang bata ka pa pala. Pero ganyang edad ako nung unang makaranas din. Ang sabi nito. Ikaw ba Drix? Ang tanong ni RJ. Alam mo naman na sa bayan lang tayong nagwala eh. Saka sila nagtawanan. At saka sinabi ni RJ na yung Kuya Jeff mo mas matindi. Saka uli nagtawanan. Katahimikan ang sumunod nun. Walang nagsasalita sa kanilang dalawa kaya narinig namin ang mga boses na nagmumula sa kwarto. Kabisado ko na. Boses yun ni Kuya Jeff. Nagkunwari akong hindi ako interesado sa naririnig namin. Pero si Hendrix mismo ang nagkomentaryo na iniaakyat na sa langit ni David ang Kuya Jeff mo. At saka tumayo si RJ at lumapit sa dingding na gawa sa sawali na naghihiwalay sa kwarto at sala na kinalalagyan namin. Humingi ito kay Hendrix ng kutsilyo at tinusok ito sa sawali at saka hiniwa hanggang sa makalikha ng butas na kasing laki ng palad. At saka ibinaba ang kutsilyo at sinabing, panoorin nyo na ang libreng sine. Saka sumilip ang dalawa. Nakakapag-init ng mga reaksyon ng dalawa sa nasasaksihan nila sa loob. Pinagdadalawahan pala si Jeff, ang wika ni RJ. At ang lupit, di siya makakapalag. Nakatali ang dalawang kamay niya sa kama. Ang sagot naman ni Hendrix. Niyaya ako ni Hendrix na sumilip din pero tumanggi ako. Wala akong naging lakas noon para tumutol. Napatayo na lang ako sa aking kinaupuan at nagpatangay sa hila sa akin ni RJ. Pero sa halip na sa butas lang na ginawa niya ako dalhin, ay sa nakabukas na pintuan mismo ng kwarto kami tumungo. Sa aming pagkakatayo, doon ay buong-buo kong nakita ang ginagawa ng dalawa kay Kuya Jeff. Tama ang narinig kong sinasabi nila kanina. Nakatali nga ang dalawang kamay nito sa uluhan ng kama na yari sa kawayan. Nagtama ang mga mata namin ni Kuya Jeff pero inalis niya rin at hinayaan lang na nanonood kami ni RJ sa mga nangyayari sa kanya. Marahil ay mga 5 minuto na kami nakatayo sa pinto na nanonood. Nang bulungan ako sa tenga ni RJ na kayahin na rin natin sila. Saka mahigpit na inilapat ang kamay ko sa harapan niya. Hindi nagtagal ang 15 minutos. Matapos akong biyakin ni RJ, ay narinig kong tinawag ni David dito at pinapapasok kami sa loob. Naginawa naman namin. Hinila pa nga ako sa kamay ni Hendrix para lang sumunod at sumama sa kanila. Narinig kong pumalapak si RJ at Hendrix sa kanilang nasasaksihan. Sabay sabing, nice show. Ang lupit mo pa rin, Jeff. Mamaya, pakita mo naman sa amin ng paglaspag mo dito sa iyong pinsan. Sabi nito.
Pagod at pawis-pawisan na kinalagan sa pagkakagapos si Kuya Jeff. Nakagising demonyo na naman siya na nakatitig sa akin. Habang siya ay kinakalagan sa pagkakatali, saka ako tinunguan. Inalis ko kaagad ang tingin ko sa kanya kahit na ang ganda-ganda niyang pagmasdan na nangingitap sa pawis ang buong katawan. Lumabas kami lahat ng cottage dala ng kanilang mga alak at nagtungo sila sa dagat at doon pinagpatuloy ang kanilang inuman. Nagsipaglangoy sila ng saglit lang at ipinagpatuloy muli ang pag-inom. Ako naman ay nakipag-inuman na rin sa kanila. Puro kalaswaan ang topic sa kanilang kwentuhan. Ang palaging ipinagyayabang ni Kuya ay ang mga nagalaw niyang babae, pati na mga bakla. Nang maubos ang iniinom nilang alak ay nagpabili pa si David ng alak. Ang lalakad dapat ay sina Kuya RJ at Hendrix. Pero sinabihan ni David na huwag na sumama si Hendrix para may kasama naman kaming lalaki. Sa loob-loob ko puro naman kaming mga lalaki. At si Kuya Jeff at RJ na nga lang ang lumakad. Nang maiwan na kami, ay tumabi sa kinauupuan ko si David at kinamusta ako at kung okay lang daw ba ako. Di ko alam kung paano ko siya nasagot na okay lang po. Dahil ang totoo ay kinakabahan ako nun na may nakakaalam na ng ginagawa namin ni Kuya. Napakalma lang ako nang sabihin niya sa akin na wag daw ako mag-alala dahil lahat ng nangyari ngayon ay hindi makakalabas sa iba. Enjoyin ko lang daw yung ginagawa sa akin dahil maswerte daw ako at ang gugwapo ng mga natikmang kong mga lalaki. Hindi nagtagal ang kwentuhan namin yon ay nagyaya si Hendrix na bumalik kami sa cottage. Pagkatapos noon ay iniligpit niya ang mga gamit at nagyaya naman si David na magbanlaw na kami. Dahil wala nga shower room yung cottage na ginagamit namin, ay sa common shower room kami, sabay-sabay na nagsipagbanlawan. Ang common shower room ay walang dibisyon, kundi isang hilerang tapatan na shower lang. Sa pagtapat pa lang sa shower ni Hendrix ay masusi na itong pinagmamasdan ni David. Makinis ang katawan ni Hendrix. May katamtaman ng muscle. Nang matapos itong makaligo at akmang palabas, ay pinagitnaan na ito ni David at Alan. Akmang magpupunas ng tuwalya sa katawan noon si Hendrix nang alokin siya ni David na siya ang magtutuyo sa katawan nito. Umisi lang si Hendrix at sinabing kaya naman niyang punasan ang katawan niya. Pero hindi siya pinakinggan ni David. Agad nitong hinaplos ang matipunong dibdib ni Hendrix. Nagulat naman si Hendrix sa ginawa ni David pero hindi siya pumalag. At lalo niyang ikinagulat nang lumuhod naman sa paanan niya si Alan. Sa nakita kong naging reaksyon niya, ay nahalata kong nabalot siya kaagad ng init sa ginawa sa kanya ng dalawa. Pinalapit ako ni David sa kanila at sinabing tulungan ko raw silang tuyuin ang katawan ni Hendrix. Nakangisi lang sa akin si Hendrix nung papalapit na ako sa kanya. Sa sitwasyong yun ay tatlo na naman kami muling nagpapaligaya sa isang lalaki. Ang pagkakaiba naman ngayon ay nakatayo ang posisyon ng lalaki at nagawa ni David na itali ang dalawang kamay ni Hendrix pataas sa shower head. Kung kaya nasa harapan namin tatlo ito ngayon at walang kalaban-laban sa maaari naming gawin sa kanya. Umabot siguro sa mahigit kalahating oras naming pinagsaluhan ito. Sa mga sumunod na buwan, naging malapit na magkaibigan sina Wilbert at Jeff.
Nahulog ang loob ni Jeff kay Wilbert. Hindi na sa paraang mapanakit, kundi sa tunay na pagmamahal. Sinubukan ni Jeff na baguhin ang kanyang paugali at magkaroon ng maayos na relasyon kay Wilbert. Nang araw na pinagtapat ni Jeff ang kanyang nararamdaman kay Wilbert, nagulat ito. Ngunit sa huli, tinanggap ni Wilbert ang pagmamahal ni Jeff. Naging sila, at sa kanilang pagsasama ay natutunan ni Jeff na mahalin ng tama si Wilbert, na hindi na kailangang gamitin ng takot o pananakot. Sa paglipas ng mga panahon, naging masaya ang kanilang relasyon. Natutunan ni Jeff na maging mabuting kasama. Samantalang natagpuan naman ni Wilbert ang tunay na pagmamahal na hinahanap niya. Naging inspirasyon ang kanilang kwento para sa iba, na nagpapakita na ang pag-ibig ay maaaring magbago at maging mas makulay kahit sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ipinimalas ni Wilbert na ang kanyang tapang ay nagbunga ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa kanilang pagsasamahan. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng pag-asa, pagbabago, at pagmamahal na walang kinikilalang oras o lugar.